Hello, friends. Rowena here, and welcome to the very first episode of our new podcast, Beyond the Desk. Napaka-special ng araw na to, not just because it's our pilot episode, but because today we are joined by a very good friend of mine. Mamaya, introduce ko siya sa inyo. But I'm sure may enjoy niyo tong episode na to as much as I did enjoy doing this session with her. Today, we're going to talk about from freelancing to faith-fueled purpose. So, excited na ako? Grab your coffee, your hot tea, or your hot chocolate. Sit back, relax, and I hope that you enjoy this episode. But before we get into that, if you're watching on Spotify, go ahead and follow the show and drop us a rating. If you're on YouTube, hit that subscribe button, like this video, and don't forget to tap the notification bell so you never miss an episode. And if you're on Instagram, make sure to follow our page at Beyond the Desk PH for updates and extra content. Today, I am joined by a very special friend of mine, someone very close to my heart. So she has been a social media manager since 2019. She's the founder of Beveld Creative since 2020. She's a creative VA. She specializes in content creation, graphic design, video editing, and anything creative really. She serves clients who are based in the United States, mostly realtors and small to medium businesses. Fun fact, she is a fur mom, and eto, secret lang, pero SB19 fan din siya, katulad natin. Ayan, she's a mother, a wife, and a servant of God. Please welcome my very good friend, Miss Vel Montances. Hi, Vel! Hey everyone, hi Veshi, I call her Vesh. Actually, Veshi kasi Ate Vesh actually ang tawag ko kay Rowena. Pero hindi ako sanay na Rowena lang yung tawag ko, parang disrespectful. Hindi naman, gabi. Thank you for having me. So I'm very excited to be your guest for this very first episode. I'm honored to be here. And ayun, so I'm excited sa mga pag-uusapan natin, and I hope na meron akong maibigay na something valuable to everyone. Definitely. So, nung nag-iisip ako, kasi today we're going to be talking about, freelancing and how is it related to your purpose, no? So, talagang ikaw talaga yung binigay ni Lord na tao for our very first episode. So, today, we just want to talk about, your journey in the freelancing scape. Siguro medyo yung mga nasa personal life mo na din, ayan. So, curious sila for sure na dun sa story mo, no? So can you share with us your journey, how you started and what inspired you to start in this kind of work? Okay, so excited na rin ako kasi hindi ko naman to nakakwento lagi sa iba. So I started in 2019. So before pandemic, without the idea of how and when. Pero laging na-inspire ako dun sa friends ko na nag-work from home. No? So, hindi ko alam kung ano yung term na social media management noon. No? Pero yung pala, basically, it was already what I was doing. Until a friend approached me, itago natin siya sa pangalang Rowena. Diba? Nirefer niya ako sa client. No? So, wala akong idea. And hindi ako confident na kaya ko yung work. Hindi talaga ako confident na kaya ko yung work that time. Pero yun na pala yung ginagawa ko. Social media management na pala ako. And na-realize ko na si Lord, i-align ka niya dun sa mga right people. I-connect ka niya sa mga tamang tao. And you just need someone to trust in you na kaya mo. Even when you yourself, you don't believe na you have something in you. No, so I'm very grateful, and again, madalas ko naman 'tong sinasabi, but again, I want to take this chance, this opportunity to say thank you sa aking Ate Veshi for trusting in me sa
unang-una pa lang na client na nagkaroon ako. So, yun, dun ako nag-start magkaroon ng clients noong 2019. Nag-grow ako from that experience, and I'm so grateful na that started my career. Ang ganda nung sinabi mo, sabi mo, you just need someone to, parang to trust you or give you a chance, no? Yung someone na makakita ng potential mo. Lahat naman tayo kasi, nag-start tayo ng ganon, 'di ba? So, and yun nga, relate din ako dun sa sinabi mo na parang, yung minsan yung ikaw, yung sa sarili mo, parang hindi mo alam, kaya ko ba to, yung ganyan. Pero, yun, sometimes we just need someone who will give us that, yung parang break. 'Di ba? Yung makita yung potential mo. So, ayun. Anyway, so, ano ba yung background mo doon sa, before you became a social media VA, ano ba yung naging background or line of work mo bago yun? Exciting. Exciting siya. So, bago ko naging social media VA, so I had quite a lot of work experience na kasi I've been a single mom, no? So, mindset ko dati, parang kahit ano yan, titake ko yan trabaho. Parang wala kang pipiliin. Talagang, parang desperate ka na sa sitwasyon kasi single mom ka. So, I'm willing to take on any job kasi mommy ako eh. So, it's funny, nag-apply ako sa call center dati. Pero, naranasan ko yung term na tatawanan ka na lang. Ayun, grabe. Natatawa ako pagka naalala ko ngayon. Kasi, lagi nilang sinasabi sa akin na kailangan ng diploma. Kasi ano lang ako undergrad ako. First year lang yung na-take ko sa college. So, sabi nila, at least, associate, 2 years sa college, pwede na daw. So, lagi ko inisip, mag-aaral pa ako, mami na ako, parang, mas matimbang sa akin that time yung kumita kaysa sa makapag-aral ako ulit kasi single mom nga ako. Ayun, laging hindi ako natatanggap sa call center. I've also worked in an amusement park as food attendant. Naranasan ko yun na mag-work sa ganon. Until 2011, I met good people na in-invite kami sa church. And from there, kinuha nila ako na secretary ng business nila sa car rental and gun shop na yung naging task ko doon is yung handling also yung social media nila. So from there, nagke-create na ako ng mga basic na content, basic graphic design, mga ganun. Until nag-transition kami sa network marketing. So, eto na, network marketing, kailangan nasa labas ka parate, ganyan. Pero, sa kabila nun, ako yung in charge dun sa team na marketing materials like flyers, mga tarpaulin, tapos yung FB pages din namin. So, somehow, nandoon na pala ako sa path na nasa-social media na ako. Pero hindi ko alam yun yung tawag social media management. From there, parang yung naging career or work ko noon, something na out of my comfort zone. Kasi hindi naman ako naturally, extrovert person na talagang madaldal. May time na pagkatapos naming makapag-usap sa mga tao, ganyan, mag-present, magbenta, nade-drain ako. Parang, pagod na ako, wala na akong energy, ganun. Pero, I've learned so much from that experience and na-stretch talaga ako. But then, nag-pray ako kay Lord na, Lord, gusto ko ng career din na yung masasabi ko na ito yung love ko gawin. Na ito yung ako. No? Na hindi ko kailangan ng bagay just to please other people or to prove to them na kaya ko din. 'Di ba? So, nagpe-pray talaga ako noon na, Lord, bigyan mo naman ako ng work na gusto ko na hindi rin makakaabala sa ministry. Kasi that time also na lagi kaming nasa labas. And, ayun, parang lagi rin ako hinahanap ng anak ko. Parang that time, mga 7 to 8
years old siya. Lagi niya akong hinahanap. Gabi na ako umuwi. Nakakatuwa lang na eto, dinala ko dito ni Lord sa ganitong career na hindi ko talaga siya na-imagine before na eto na yun. No? So, ayun, blessed. Blessed talaga ako na din ako ni Lord dito. May question ako. Creative ka na ba talaga before? Like, mahilig ka na talaga sa mga drawing, design, ganyan. Oo, nung bata ako, nag-drawing talaga ako. Tapos, pangarap ko parang gusto ko dati mag fine arts kasi gusto kong matuto lalo na kaso parang wala tayong pera. At saka, kukunin mo ako after, di ba? Parang, sige, wag na lang, na lang ako. Kung ano lang meron, parang ganon. Pero, ayun, dinala pa rin ako ni Lord sa ganito. Ang galing and now, you have your own creative agency na, yun nga, which is Beveld Creative. So, I note here na you started it 2020, no? What's the story behind it? Curious ako, pati yung paano nangyari yung creatives na yan and yung what's the story behind the name as well. Okay, kasi ayun nga gaya ng sabi ko parang wala naman akong idea sa sa social media management or sa ganitong line of work. Nang-inspire lang ako dati sa inyo na work from home sila, parang siguro ang saya noon na nasa bahay ako kasama ko yung anak ko, ganun. So, nung na-hire ako ng 2019, and parang yung Beveld Creatives it started 2020. Dahil nung na-hire ako, naisip ko, ginagawa ko na yung work. Pero alam ko, there's more na pwede kong ibigay sa client. And gusto ko na mas mapabuti yung output na maibibigay ko. So, nag-enroll ako online. So, I took that online course from Online Freelancing Academy. Nag-equip ako kasi gusto ko matuto. Parang mag-increase ba yung value na maibigay mo sa client na hindi putyo-putyo, di ba? Kasi, of course, glory to God yung mga, yung excellence mo is praises sa Lord pa rin, di ba? Parang, of course, kasi tayo, Christian tayo, naniniwala tayo na yung ginagawa natin will all be for the glory of the Lord. So, ayoko naman magbigay sa client ng putyo-putyo. Of course, I wanted to level up kung ano yung naibibigay ko. So, ayun nga, nag-take ako ng online course. And part ng assignment namin for that course is to create the business portfolio, to create social media audit, content planning, na parang wala, saan ako mag-start? Wala naman akong existing business noon na pwedeng gamitin as model, as sample. So, ang ginawa ko, nag-start ako ng page. Na parang nangarap na rin ako. Parang, sige Lord, kunwari meron akong ganitong small business. Ano ipapangalan ko? So, una, ang pangalan ko pa doon is Creative Virtual Assistant. Kasi yun lang naman siya. Pero na-realize ko, ang dami palang Creative Virtual Assistant. Yeah. So, sinerch ko, ang dami palang nagaganon. So, parang, kailangan ko magkaroon ng pagkakilanlan. Diba? So, isip ko, ano kaya? So, i-keep ko yung word na creatives. Tapos, gusto ko, kahit paano, nandun yung pangalan ko. So, nag-isip ako ng word na positive or something na good, yung meaning. Napunta ako dun sa Beveld. Total, nandun naman yung Veld. So, parang Beveld. Ano ba yung Beveld? Kasi naisip ko lang is yung edge. Nung parang, alam mo yung parang pag Beveld, di ba may edge siya? Beveld, meaning niya is creating an edge for the client's business success. So, it's creating an edge for them. So, ayun lang, parang nothing much. Parang yun lang, parang may maipasa lang ako. Ganun siya. So, pero, until na-embrace ko na siya, na yun na yung naging purpose ko, na kailangan may bigay tayo na value dun sa client. May mabigay tayo na, alam mo yun, kasi syempre, hindi lang naman tayo nagbi-business dito, pero tinutulungan din natin sila. We're creating relationship with them na hindi lang for some time, pero balang araw maalala ka rin nila when they need you again, or they can also refer sa mga friends nila.
because you have created a good impact sa kanila. Basically, doon lang naman siya nanggaling. So, dahil kinailangan kong magpasa ng portfolio. So, yun lang. Ang galing, no? So, from one thing to just level up, parang inalign na rin ni Lord. Siya na rin yung nagbigay ng yung mga ideas sa'yo. Talagang wala talagang aksidente sa kanya, no? So, ayun. So, now, 2025 na, no? It's been 5 years since you established yung Bevel Creatives. Now, for sure, marami ka na pinagdaanan. ano ba yung mga naging challenges early in your career or in your business? Okay, sa challenges, hanggang ngayon meron pa rin no? Pero sa early challenges, yung pinakauna talaga, of course, ang naging challenge sa akin is yung gamit. Kasi when you work from home, kailangan mo na mag-invest sa good na gamit na hindi ko yun na alam dati. Parang feeling ko, laptop, okay na yan, laptop, meron pa. Pero depende rin sa kind of work na binibigay mo dun sa service na binibigay mo sa client. Kasi kapag ka nag-video edit ka, kailangan mo pala ng mas level up na mga gamit, ganun. Pero nag-start ako, pinapahiram lang ako ng laptop nung dati kong boyfriend. Naasawa ko na ngayon. So, dati pinapahiram lang niya ako ng laptop. Diba? Parang nakiki-internet pa ako sa kanila noon. Wala akong sariling internet. Tapos parang syempre 2019 noon, biglang nag-pandemic pa ng 2020, di ba? So, hindi ka naman laging makakapunta ng mga coffee shop, di ba? Mm-hmm. So, ang option ko na lang maki-internet sa kanila hanggang fast forward, nakabili na rin ng maayos-ayos na setup, di ba? Thankful sa Lord, no? So, mga sumunod na challenges, of course, is yung sa sarili ko. Alam mo, minsan yung challenge yung sarili mo no? Yung paano mo motivate yung sarili mo. Of course, when you work from home, kailangan talagang okay yung pag-iisip mo na motivated ka. You don't need someone to inspire you because alam mo sa sarili mo kung ano yung purpose mo. And of course, the bill is calling. Diba? And diba yung expenses, kulang na lang yung Meralco bill, ipaskil mo sa harap ng computer mo para this is your information for today. Diba? Pero ayun, naging challenge sa akin na maraming VA na alam kong mas magagaling kumpara sa akin. Diba? Parang naging challenge sa akin yung dati na paano kung hanap ng client, ang daming mas magagaling kaysa sa akin. But then I've learned na there will always be someone better than you. Pero hindi mo pwedeng hayaan yun na mag-stop sa'yo. On learning, keep on growing. Diba? Because you also have something to offer. You just have to equip. Diba? So, yun yung na, araw-araw kapag nakikita ko there are people doing better, like marami na silang achievement, na re-reflect ko rin sa sarili ko na hello girl, hindi nauubusan si Lord ng blessing sa'yo. Diba? You just have to do your part, equip yourself, no? Na never stop learning. Yun nga yung sinasabi natin, lalo na dito sa work na to. Everyday may bago, diba? It's always changing, laging nag-level up. So, sumabay ka dun sa pag-grow. So, sa mga sumunod na challenges, it's yung helping people and at the same time, finding people na with the same vision as you. Diba? So, isa sa naging challenge is yung humanap ng mga tao na na mapagkakatiwalaan. Because it's not always na yung vision mo is nakikita nila. Diba? Isa sa natutunan ko, alam mo, yung you can trust other people, but you can never expect from them. Yes. You can trust them, but you can never expect na, forever, andyan sila, and nakikita nila yung nakikita mo. Pero, blessed
ka pagka may mga tao na andiyan dyan na sasamahan ka. Eto, same tayo ng vision. Let's go. Diba? Ganon. Pero, ayun, you have to be firm ikaw mismo sa sarili mo, kung ano yung goal mo, with or without anyone to go with you. Pero, I believe hindi naman nahayaan ni Lord na mag-isa tayo. Darating din yung mga tao na will be with you dun sa journey. Kasi, syempre, malungkot naman kung successful ka mag-isa. Di ba? Pero, ayun, we're doing this naman hindi lang para sa sarili natin, di ba? So, ayun, yun yung mga challenges ng mga una. At hanggang sa ngayon, no, meron pa rin naman tayong challenges. Pero, praise God kasi nakakabangon tayo, fighting. Yes, amen. Actually, nakaka-relate ako dyan kasi na-realize ko na at the end of the day, yung vision na binigay ni Lord, kasi we each all have our vision eh. Parang meron siyang specific na plan for each and every one of us, 'di ba? But there is, kumbaga, yung plano niya sa'yo, iyo lang yan. So you can never expect from someone else na, alam mo yon, na yung effort is kagaya ng effort mo. Kasi vision mo yan eh. Sa'yo binigay ni Lord yan sa'yo. And that person also has yung kanyang sariling plano ng Diyos sa kanya. But there is just a point in your lives na magmamatch kayo. Kumbaga magkasabay kayo kasi you're in the same, at the end of the day, we're on the same journey. Alam mo yon. Pero kanya-kanya ng plano si Lord sa atin. And that somehow gives me comfort pag kunwari may mga stuff ako na nile-let go or parang alis na sila kasi may iba na silang kailangan gawin, na mas nauunawaan ko na kasi parang dadaan lang talaga sila, alam mo yon, kasi meron ding sariling plano si Lord sa kanila, kaya hindi ganun kasakit pag pero ayun, nakaka-relate ako dun sa lahat ng naging challenges mo, no? But yun nga, kagaya ng sinabi mo, habang lumilevel up din yung challenges mo, pero you just have to continue, no? Hindi ka naman iiwanan ng Lord eh. Alright, so, ayun, kanina, napag-chikahan natin, no, ang dami mong pinagdaanan when you started, yung mga naging challenges mo. Curious ako, at which stage or paano mo nalaman na nasa right path ka na? Na ito na yon, yung parang, ito na yung binigay ni Lord sa'yo. Kasi kanina, you're talking about like vision, purpose, ganyan. Paano mo nalaman na nasa tamang landas ka na, gano'n? Actually, yung una, hindi ko naman masasabi agad na, ito na yun. Sa akin parang hindi ko naman agad siya nasabi na, this is it, this is really is it. Hindi, parang, nung una nga, hindi ko alam yung gagawin. Hindi ko alam kung bagay ba ako dito. Di ba kasi nga, parang, wala naman akong idea. Tapos, meron akong parang meron akong fear, yung parang hindi ako ganun ka-confident na makipag-usap sa clients. Diba? Parang ang dami mong insecurities. Parang ganun na hindi ka confident sa sarili. So parang hindi ko agad siya nakita na ito na yun. May pagkakataon na na pinagdududahan mo yung sarili mo. Diba? Pero ngayon, itong ginagawa ko kasi, meron akong peace at saka joy sa ginagawa ko. Hindi dahil walang challenges. Kasi nga, nabanggit ko kanina, ang daming challenges din naman hanggang ngayon. May mga time nga na na naisip ko na tumigil na lang kaya ako. Parang baka hindi ito para sa akin kasi akal ng progress ko, parang feeling ko wala pa akong na-achieve or may mga pagkakataon na sumasablay din ako. Thankful ako sa Lord kasi pinapaalala niya sa akin na whatever I have right now is a seed for increase. Binigyan ka ni Lord ng opportunity. No? So, nurture it. So, yun laging nare-remind sa akin na
Ano ka ba? Diba? Meron ka na nga something na nasa kamay mo eh. Anong gagawin mo dyan sa seed na yan? Diba? So, palaguin mo yan. No? So, ganun din yung mga nasasabi ko or sinishare ko dun sa mga nagiging assistant ko, yung part ng team na kung ano yung meron tayo ngayon, pag-igihin natin, paluguin natin, di ba? Eventually, makikita natin na mag-harvest din naman tayo eh. Di ba? So, ayun, bukod dun sa peace and joy na nararamdaman ko ngayon or na-experience ko, itong ginagawa ko, somehow parang na-revive or na-refresh niya yung desire sa akin na mag-create yung small spark of creativity na, meron pala ako nun. No? So, parang na-fulfill ako. Parang, yung feeling ko is, fulfilled ka sa ginagawa mo. No? You have that joy sa simple things. Kasi parang sa akin, na-enjoy ko yung journey na ngayon nare-realize ko na hindi naman kailangan na agad-agad makita mo na, ayan, ito na yung fruit of your labor. But, it's the process kung paano ka na-change every day as a person, how it makes you better, diba? So, it's beautiful. Diba? So, yun lang. Ang beautiful din nung sinabi mo, sabi mo, you mentioned something about yung peace, yung joy, tsaka yung fulfillment. Tama nga naman, no? Pag yun pala yun, pag nandun ka na sa, parang, pag nandun ka sa right path, or yung flow, nandun ka na sa flow mo, yun pala yung sign, quote-unquote, na meron kang joy, meron kang peace. Ang ganda. Ayan. So now, kasi syempre, yung podcast nga natin, it's Beyond the Desk, 'di ba? So, yung nasabi mo nga kanina, nabuhay naman tayo, hindi lang para mag-work, ganyan. How do you align now yung business or yung career mo dun sa bigger picture ng buhay mo? Like, in your calling, in you being, wearing a lot of hats. Meron kang hat ng pagiging mom, pagiging worship leader, at kung ano-ano pa, diba? So, saan siya pumapasok? Yun. So, ayun nga, bilang mommy and a wife and servant ng Lord, grateful ako sa pagkakataon na nakapag-function pa rin ako in those areas na nagagawa ko pa rin yung gusto kong gawin sa life ko, yung career na yun. Minsan naisip ko rin parang what if mag full-time housewife na lang ako, di ba? Para maalagaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko. Lalo na ngayon kasi yung husband ko, kailangan niya ng talagang attention sa health niya. So, pinagluluto ko siya. So, matinding time management and alam mo yun, talagang prayers na bigyan ako ni Lord ng strength and the wisdom kung paano ko maaalagaan yung family ko and the ministry, of course. Kaya rin, gustong-gusto ko itong ginagawa ko kasi hindi ako nawawala ng pagkakataon or nabibigyan ako ng time still to minister. No? Kasi, again, kahit naman sabihin natin na, well, success ka, di ba? Yung success ka. Like, you be successful in this career, hindi mo naman madadala to, di ba? I mean, maging matunog man or kilala man yung Diva Creatives at the end of the day, like finish line, hindi ko naman ito madadala, diba? It's not forever, diba? So alam ko sa heart ko na there's greater things na nagmamatter, diba, sa life na to. It's not all about the money and the fame and the positions and the power and everything. Hindi lang naman dun tayo nabubuhay. But of course, yung purpose natin, ba't tayo nandito? So, isa din sa na-realize ko is we're building our businesses, itong careers natin, not just to be successful, but to yung significance na why are you doing that? Diba? Why are we doing this? And why do we exist? Diba? So,
ayun, thankful ako na kahit sa church, nagagamit din yung somehow yung pag-create, pag-video edit, and social media management. There's yung feeling ng fulfilled ka. Also, yung promise ng Lord kay Abraham that I will bless you to be a blessing. So, yun yung purpose natin na binless tayo ng Lord, hindi para sa sarili lang natin, but to become a blessing to other people then around us. So, kaya rin nung naisip ko na ano na lang ako, full-time housewife na lang ako, naisip ko, ay hindi, ginagamit din ng Lord itong work na to, itong what I'm doing right now, also para makapagbigay ako sa church, sa ministry. So, kasi tayo, nag-handle tayo ng small groups. We have cell groups, diba? So, it's amazing kung paano na binibless tayo ng Lord to be a blessing din sa iba. May pagkakataon man na parang napanghinaan ako na, parang wala namang pinatutunguhan yung ginagawa ko or hindi ako ganun kagaling. Pero pag nakikita ko na kung paano natutulungan ako nitong work na to dun sa paano ko nakapag-minister. Ayoko rin naman na matali ako sa ibang bagay na mawawalan ako ng oras sa pag-aalaga sa family ko and of course sa gawain sa church. No? So, ayun lang. It really aligns dun sa purpose and yung sa desire natin na makapag-serve sa Lord. Yes, amen ako dyan. Ayan, itong career na to, itong business na to, talagang blessing talaga siya. Ang daming nabibless because of this line of work, yung work, being able to work from home, lalo ka na, 'di ba, mother ka, tapos may husband ka, may family ka na inaalagaan mo, and then outside of that, yun nga, nagsaserve din tayo kay Lord. So, napakalaking blessing din talaga na you can do all these things na at the comfort of your own home, 'di ba? Meron kang flexibility. Actually, finding the right career for you, discovering the right career for you or line of work is actually a blessing. Yung iba kasi, they are designed to do work sa corporate setup, 'di ba? Meron naman na naka-design sila na talagang physical yung work nila. Meron naman naka-design na maghapon. Kahit nasa bahay, okay ka lang, 'di ba? So, talagang when you find that yung career or business na binigay ni Lord sa'yo, doon nga, ang galing, kagaya nung nangyari sa'yo, na-discover mo yung skills mo, mas lalo siyang nagpo-flourish, 'di ba? Mas lalong nag-grow, nagagamit mo siya, hindi lang doon sa work, even outside of your work, and then nakakatulong ka pa sa ibang tao, 'di ba? Yun yung yun yung beauty nun, na hindi lang siya nag-e-end sa'yo, kundi pati din sa iba. So, we are blessed talaga to be a blessing. So, ayun, kanina may binanggit ka about success tungkol sa pagiging, pag ikaw sumakses na, ayan. Curious ako. Kasi, di ba, itong tanong na to, lagi natin naririnig, but we all have our own definition. Para kay Miss Vel, what does success mean to you now versus when you started? Ano yung, for you, parang, ano na yung ibig sabihin ng success sa'yo? Unlike before. So, hindi ko na pwedeng gamitin yung pag sumakses ka kasi may-ari na nun. Diba? So, dati kasi, parang feeling ko, pag successful ka, of course, meron ka material things na tangible, nakikita ng iba, na pwede ka nilang i-congratulate. Uy, congrats, may bago kang nakapag-produce ka ng bahay and ng ganito, marami ka ng, you're earning figures. Parang ganun yung success sa akin na parang, dapat ganun na ako. Parang ganun yung naisip ko noon. Pero, again, yung success para sa akin ngayon is yung fulfillment na it's a journey na everyday natututo ka and how it shapes you into a better version of you, na kung paano nagiging wiser ka, kung paano na
napagtatagumpayan mo yung every challenge ng life mo. Diba? Hindi siya parang end destination para sa akin na, ito success na to, dito ka na lang. Hindi talagang it's a journey na you learn every day na ang mahalaga sa akin is yung fulfilled ka and alam mo na kasama mo si Lord dun sa ginagawa mo. And that's success, 'di ba? Kasi merong good success na nagagaling sa Lord. 'Di ba? So ayun, of course eventually naniniwala naman ako na yung lahat ng labor natin it will never be in vain and we will harvest yung ating mga effort. Pero ang pinakamahalaga kagaya ng tinuturo sa atin sa church is how yung character mo is namomold. 'Di ba? Basta kung paano you become stronger and wiser. And naniniwala ako yun yung value na hindi siya mababayaran. Diba? It comes from your experience, from the challenges na nalampasan mo. Diba? And it's, alam mo, ngayon ko lang din naisip na somehow ang ganda niya. Diba? Parang minsan ang sakit pag dumadaan ka sa sa mga challenges, parang diba? Pero pagka na-realize mo, ang ganda rin pala kung paano ka namomold bilang tao and how it shapes you, it molds you, teaches you to be wiser and stronger, and it makes you fulfilled. May nalala kong verse nung habang sinasabi mo yan hindi ko matandaan kung ano yung mismong verse, pero yung sinabi ni Lord na pag dumadaan ka raw sa mga challenges or trials, let it do its work in you. Para daw maging ma-perfect yung character mo and ma-realize mo na you're not lacking anything. So, ang ganda talaga. Si Lord talaga, iba siya talaga mag-isip. 'Di ba? Iba yung definition talaga ng success kapag na kay Christ ka na no? So, hindi kagaya, ang ganda nung sinabi mo kanina na yung definition ng success to, as hindi na yung pag na-achieve mo to, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng sasakyan. Kasi kapag nakuha mo yun, what's next? 'Di ba? Parang, yun na ba yun? Yun ang ibig sabihin ng success. So, meron kang sinabi, talagang tinake note ko. Sabi mo, success is a journey that you learn every day. And that's so beautiful. Ayan. So, well, thank you so much talaga for taking time na mag-guest sa pilot episode ng Beyond the Desk. I'm sure this will not be the first and last time, no? Marami pa tayong mapagsasamahan. And as a final question, what advice would you give to people na aspiring na maging virtual assistant or to enter dun sa creative na social media virtual assistants? Any last words of encouragement, mga tips, advice that you have for them? Siguro sa akin, unang-una, kapag hindi kayo sure, pero interested kayo, you connect with the right people to help you, to teach you, 'di ba? Yung mga tao na nandoon na, 'di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng magtanong kung paano mag-gym dun sa hindi nag-gym. Paano magpalaki ng katawan kung hindi naman ako pwedeng tanungin. Paano magpa-sexy kasi hindi ako nag-gym, 'di ba? Parang gano'n. So, pero pwede nyo kaming tanungin kung paano mag-VA kasi VA kami, 'di ba? So, gano'n. Connect with the right people na knowledgeable dun sa thing na you are interested, 'di ba? So, you may experience na, and kung duda kayo sa kakayanan nyo, of course, kagaya nung ginawa ko, papayo ko lang or a piece of advice is to learn, 'di ba? Equip, study. Maraming resources available ngayon online, 'di ba? So hindi na siya dahilan para sabihin mo, hindi kasi po marunong hindi ko alam You can figure it out kung ano yung mag-work sa'yo. Mag-research ka,
ayun nga, kumunik sa tamang tao, mag-research ka, study, equip, and then, pwede ka mag-enroll, 'di ba? Kagaya nung, actually, i-ano ko na, isingit ko na. Yung RNVS, itong, ating ano, meron tayong virtual assistant na ano, program, 'di ba? So, pwede kayong mag-reach out sa amin kay, Ate Veshi. Pwede namin kayong matulungan, 'di ba? Kung paano rin kayo makapag-start dun sa journey. Again, connect with the right people. Lagi kong sinasabi din sa sarili ko, parang ano lang, final word. Ano lang, hindi niyo kailangan maging pinakamagaling, eh. 'Di ba? Again, nung una masakit sa akin yun na hindi ako yung pinakamagaling. Parang, laging may mas magaling para sa akin. Pero you have to accept it. Maraming mas magaling kaysa sa inyo. Pero, you master your craft, nurture what you have. Diba? Mag-equip kayo. And, believe me, the right client will see your value. Diba? Darating din yung tamang client para sa inyo. Of course, hindi naman agad na-hire ako eh. Marami rin naman na na-decline na mga client, yung mga application, marami rin hindi natanggap. Pero doon ka mag-grow. Doon kayo mag-grow. So, the right client will see your value. Just nurture what you have. So, yun lang. Yun lang naman yung small encouragement. Ayan, thank you so much. Again, thank you so much, Belle. Thank you so much to our dear listeners for joining us on our very first episode of Beyond the Desk. I hope na marami kayong natutunan and na-encourage kayo and reminded na yung career mo or your business mo can truly be an extension ng calling ng Lord sa'yo at ng purpose niya. Ayan. So if today sparked something in you and you're wondering if you can actually do this, I invite you, don't miss our next episode. It will be entitled How to Know If Virtual Assistance is for You. We'll break down what this work really looks like, what skills you need to learn, or how to tell if this would be the right path for you. So guys, if this episode encouraged you, share this with a friend, leave a review. Follow us on Spotify, YouTube, and Instagram at Beyond the Desk PH. And until then, keep showing up, stay rooted on purpose, and always remember that there is more to life beyond the desk. Thank you guys. Bye.